10 taon ka na diyan, ikaw pa rin ang tumatrabaho sa lahat. Ganyan ang mangyayari kapag wala tayong ginagawang bago sa iisang produkto natin. Hello, I'm Berna, isa akong crafter at ngayon sumusubok sa food business kasama ang aking live-in partner. At ayun nga, meron kaming burger business ng aking partner. At meron akong ipapakita sa inyo na isang comment na naging dahilan para makaisip ako ng content. Sigurado akong meron kang matututunan. Kaya tapusin mo ang video na to. At ang topic natin ngayon ay tungkol sa dalawang klase ng pagpepresyo ng iyong produkto. Ito yung sarili kong paniniwala. Pwedeng may ibang paniniwala yung ibang tao na nagnenegosyo at eto naman yung sa akin. Nasa sa inyo na yon kung susundin nyo yung opinion ko. Bago yan, ipakita ko sa inyo yung nag-comment na isang anonymous. Ang ibig sabihin niya rito, nabababaan siya sa presyo ng burger namin. Kasi buy one take one siya pero yung presyo ay pang isang peraso lang. So parang binigay lang namin yung isang burger ng libre. Pero ang totoo niyan, hindi. Yung buy one take one namin, yung isang burger doon, bayad pa rin yon. Hindi siya libre. Ito na yung dalawang way sa pagpa-pricing ng iyong produkto. Una, cost-based pricing. Kaya may mga burger na mura at meron ding mahal dahil desisyon yon ng owner. Karamihan sa atin, ito yung ginagawa. Ito-total lahat ng magiging gastos sa katutubuan ng mas mababa sa kakompetensya. Ibibigay ko na lang na halimbawa yung burger business namin. Nung nagsimula kami, dalawa lang yung produkto namin, yung 39 at 49. Ilang matagal na akong nagnenegosyo, masakit sa loob ko ang magbenta ng sobrang mura. Pero dahil first time lang ng business partner ko ngayon, which is yung jowa ko, business partner ko siya, karon man ng kaunting pagtatalo, pero sinunod ko na lang yung plano niya na magbenta sa masa. Kasi yung environment namin ay hindi naman ganun kayayaman yung mga tao dito. Kaya nag-base kami sa total cost ng product tapos tinubuan lang namin yun ng maliit lang talaga. Pero kasi ako, naniniwala ako sa focus in one. Kaya nung nakikilala na unti-unti yung burger namin, hindi kami nagdagdag ng ibang produkto gaya ng french fries, pizza, milk tea, etc. para lang masabi na dumami yung benta namin. At dahil ako ang nakakaalam ng numbers ng negosyo. Alam ko kung kailan at paano kami malulugi. Kaya ang ginawa namin, hindi kami nagdagdag ng produkto, kundi nagdagdag kami ng flavors ng burger. Kaya dumami na ngayon yung flavors ng burger namin. At dito na ako nakapag-adjust ng pricing. Cost-based pricing pa rin to, pero nagtubo na kami ng hindi sobrang baba. Alam namin na darating yung time sa tamang panahon ay mag-hire din kami ng tao. Kaya pag dumating na yung chance na yon, ready na kami para magpasahod ng tao. Pero meron pa rin dapat matitira sa amin. Sa business namin, yung tubo namin, hindi namin binubulsa. Kasi nagsisimula pa lang kami, so kailangan reinvest lang ng reinvest sa negosyo. Pero sumasahod kami. Yun nga lang, commission-based. Kaya nagdagdag din kami ng maraming flavors ay para maitaas namin yung tubo ng bawat produkto kasi sa dalawang naunang produkto namin, hindi na namin siya kayang i-adjust. Nasanay na yung customer dun eh. Unless ginawa naming homemade lahat. Homemade yung buns, homemade yung patties, pati yung sauces. Dun kami makakapagpresyo ng 3 times to 5 times. Second way to price your product is value-based pricing. Yung pagpa-price ng based sa value, decision pa rin yan ng owner. Kung gusto mong magbenta sa mayayaman, mapipwersa, mababatak talaga yung utak mo para gawing valuable o high quality yung produkto mo. Kasi sa mayaman ka nagbebenta eh. Kahit magkano pa yung presyo ng produkto mo, bibilhin yan kasi valuable yan. Nandun ka sa environment ng mga hindi nagtitipid. Kaya may kakayahan ka talagang magpresyo ng mahal. Pero itong burger namin, mura man pero quality yung lasa. Kumikita kami at the same time, napapatikim din namin sa masa yung lasa na kinikrave nila. Kahit bata kayang bilhin yung burger namin. Kaya kahit mura yung burger namin, hindi na namin ginaya yung ordinaryong lasa ng burger. Gumawa rin kami ng sauce na magiging tatak ng Anvers Burger. At hindi lang yan, napapa-improve pa namin yung lasa kasi iisa lang yung produkto namin. Marami lang siyang flavors. Kaya sa nag-comment nito, message mo ko kung kaya mo kaming bayaran sa serbisyo namin at sa produkto namin. Na quality talaga yung lasa ng burger para may bagong business na rin kami. Charis. Ang Anvers Burger para talaga siya sa masa. Pero kahit mura siya, solid pa rin sa sarap. At kung gagawa man kami ng pang high-end na burger, ibang negosyo na yun. Doon na namin maa-apply yung mataas na presyo. Kung nakarating ka sa part na to ng video, sigurado may naglalaro na sa isip mo kung sino yung bebentahan mo. Masa ba o mayayaman? Pwede kang magbenta ng mura,
pero mangarap ka pa rin ng malaki sa negosyo mo. Para lang hindi tayo ma-stuck sa setup na 10 taon ka na diyan, ikaw pa rin ang tumatrabaho sa lahat. At parang hindi ka pa din umuusad. Ganyan ang mangyayari kapag wala tayong ginagawang bago sa iisang produkto natin.